Hearing ng Senado under Senador Bato de la Rosa at Robin Padilla sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy na isang pugante na sa kasalukuyan. Sa akin pong analysis, opinion, hindi po nakatulong, lalo na sa side ni Kibuloy. Sa tingin ko po, lalo pang nakasira, lalo pang nadismaya ang tao. Dahil po nung magpalitan ng presentation sa napakahabang oras na ibinigay ng komite sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ, bago pinagbigyan ng pagkakataon si General Torre, matapos ang presentation ng kampo ni Kibuloy, na di umano'y hinaras sila, illegal ang pagpasok sa compound, illegal ang paghuhukay, lahat illegal, lahat daw ay pang-aabuso, lahat daw ay human rights, lahat daw ay kawalan ng respeto sa Kingdom of Jesus Christ. Parang general, sa pangkalahatan, ang sinasabi ni Torion, ni Badoy, sino-sino po bang mga nagsalita, sige, kung sino-sino dun, pati si Atty. Torion, at pinakita yung mga video, kung yun ang inyong makikita, yung side lang nila, parang ang dating kawawa sila. Pero pag inisip mo na ang batas, ang court order, ang warrant of arrest under court order, ang court order under the law, ay baliwala lahat yung kailang presentation na sila ay parang aping-api, parang sila ay naharas masyado ng mga pulis. Pero nung bigyan na po ng pagkakataon ng komite under Bato de la Rosa, si General Torre, Nicolas Torre III, ang Regional Director ng Region 11, Davao Region, na ipresenta niya lahat ang kabaliktaran sa mga sinasabi ng kampo ni Kibuloy. Dahil ipinakita ng PNP na justify doon na yung mga pulis ang siyang kinapkapan ng mga sibilyan. Saan ka nakakita na magpapatupad ng warrant of arrest under court order? Yung nagpapatupad ng batas, kinakapkapan ng mga member ni Kibuloy. Only in the Philippines. Alam ba ninyo na dapat inaaresto yung ganyan? Dahil yun ay paglabag. Alam mo, bilang isang police officer, napakasakit nun, pero nagtimpi, nagtiis, nagkontrol na lang ang PNP. Alam mo, pag sinabing police officer, naka-uniforme na, nagpapakilala pa, may warrant of arrest na dala-dala, tapos kakap ka pa ng sibilyan, isang napakalaking insulto at natuturing natin isang maling proseso. Pero pinagbigyan ng PNP under General Torre para lang hindi magkaroon ng komosyon, para hindi lang po magkaroon ng away kahit mali yun. Pero nakakahiya yan sa international community. Saang bansa sa buong mundo na yung law enforcement agency, police officer, kakapkapan ng sibilyan? Diyan lang sa Davao nangyari yan. Yun ang nakakalungkot. Pero again, hindi ko sinisisi ang police dahil ang gusto ng police lang ay katahimikan, ayaw nilang makipag-away. Pero yung ganong posisyon, dapat pinanindigan ng police. Sandali. Kami ang pulis Kami ang nagpapatupad ng batas. Bakit kami nyo kakapkapan? Meron kaming warrant of arrest. Doon pa lang sa puntong yun, nasira na doon ang kampo ni Kibuloy doon sa hearing. Okay? Pangalawa, 16 na mga kababaihang pulis pumasok doon sa lugar kung saan hinahanap. Walang dalang baril. Pero hindi pa pinapasok yung 16 na kababaihang pulis. 10 lang ang pinapasok. Again, harassment yun sa pulis. Nung magkaroon po ng mga batuhan, noong unang mga araw, buhusan ng tubig, lumilipad ang mga monoblock, saan ba nagagaling yon? Galing sa mga member ni Kibuloy. Human seal. Dahil ayaw nilang papasukin ng pulis, ayaw nilang ipa-arresto. So yan po ay obstruction of justice na sa totoo lang. Ulitin ko na naman ang madalas kong sinasabi, ang court order, warrant of arrest, pag pinatupad yan, ang sino mang haharang, kahit kanino, kahit saan lugar, dapat arestuhin at kasuhan ng obstruction of justice. Pero again, hindi po ginagawa ng PNP. Kung mayroon mang inaresto or kinasuhan ay dahil nga po physical lang nananakit. Pero yung pang-aktual na panghaharang, kakaunti naman yung kampo ni Kibuloy pero hinaharangan yung mga pulis. Yun po yung obstruction of justice. Dapat talaga silang managot na. Pero again, nagpakumbaba ang pulis, ayaw nila ng away, pinabayaan nila yung, sabihin, nagpakumbaba sila kahit na bawal, tinanggap nila. Ganun po ang naging presentation.
At napasok po yung marami mga kwarto. Napasok yung mga kwarto at bed ni Kibuloy. May katabing maliliit na kwarto na may mga batang babae na ipresenta rin ho ni General Torre. So ito pong nangyari. Doon pa lang sa issue ng dalawang presentation ng ebidensya umano ng kampo ni Kibuloy na sila'y naharas at presentation ng PNP nang sila ay mula day 1 until now, palagay ko nasira pa dyan ang kampo ni Kibuloy. Doon pa lang yon. Pero pag sinilip natin ang issue ng neutral ba ang mga senador, naging parehas ba ang mga senador, ayan, matindi ang away dyan. After nung hearing na yan, nung last Friday, napakarami po ng nagalit. Majority ng mga viewers sa lahat ng social media accounts, hindi lang mo sa aking mga channel, by the way, dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, paki-like lang po ninyo ating mga video. Negative ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Nadismaya sa pagpipresenta or pag-handle, public hearing. Dahil mas pinapagalitan ni Senador Bato ang mga pulis kaysa sa dun sa mga sibilyang humaharang sa warrant of arrest. Di ba? At gusto pa nga niya mag-pull out na raw yung mga pulis. Isipin mo. Gusto nga niya umalis muna daw mga pulis dahil hindi pa naman nahuhuli. Paano nga mahuhuli yan kung aalis? Saan ka nakakita na isang senador na ang pakiusap sa pulis ay mag-withdraw or umalis muna doon sa compound? Ibig sabihin, itigil ang paghahanap. Paano yung court order? Diba? Mananagot ang pulis sa korte pag itinigil ang paghahanap dahil ang utos ng korte, hanapin nyo, dalhin nyo sa akin. Yan ang order ng court, ng RTC, ng Pasig, kung saan nandun ang qualified human trafficking. So, ang dami pong violation. Kaya, ulitin ko, pagdating sa presentation ng mga ebidensya, nakalamang na-justify ng PNP na sila yung haras, sila yung naharas, sila yung biktima, hindi ang mga member ni Kibuloy. Pagdating naman sa pag-handle ni Bato at saka ni Robin Padilla, sabi ko na nga sa inyo, majority dismayado, majority nagalit kay Bato. Dahil nga di umano, bias si Bato. Kaya, hindi na nakatulong sa kampo ni Kibuloy ang ginawang public hearing dun sa Davao at hindi rin nakatulong kay Bato de la Rosa at Padilla. Especially si Bato, re-electionist yan. Kandidato yun ulit for senador sa Mayo ng susunod na taon. Paano susuportahan ng taong bayan kung galit ang taong bayan sa kanyang ginagawa? Yan po yung mabigat. So, bilang isang mamamahayag at vlogger na rin, ang aking pong opinion at analysis sa isyong ito, nasira pa ang komite ng Senado at nasira lalo ang mga member ni Kibuloy na silang humaharang at lumabag sa court order, warrant of arrest. Tama lang ang paninindigan ng pulis. Kahit na dati nilang boss si Bato de la Rosa bilang dating PNP chief, ang paninindigan ni General Torre, matapang, matalino, may prinsipyo, seryoso, tuloy ang paghahanap kahit anong mangyari. Yan ang pulis. Yan ang kailangan natin. Please subscribe, follow, like, at mag-comment po kayo, react dito sa ating mga topic.